Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So dito balik ulit tayo sa Bluetooth speaker, ano? Ito full modification yung ginawa natin dahil itong item na to, Asintrix, ano? Ito yung kanyang board. Yan. So, sira na yung charging input. Pagkatapos ayaw siya mag-power dahil shorted yung kanyang processor chip. Ito. Dito nakalagay. Ayan siya. So, ginawa natin, naghanap na lang tayo ng ibang board, ano, na pwedeng compatible dito sa driver na to. So, hindi naman yung perfect na kapareho talaga or mas mataas yung wattage, basta nasa malapit lang siya. Tapos yung impedance, isa sa pinaka-importante, hindi lang yung wattage, ay yung impedance din, na magmamatch siya dito sa impedance ng gagamitin nating driver. Okay, so ito yung nahagip natin at na pupwede. Yan, narinig nyo naman yung boses, ano, na malinis naman siya tumunog at hindi garalgal. So, ang ginawa natin dito ay nagja-jump lang tayo dahil ito pa rin yung gagamitin natin doon sa harap. Dahil kapag iba na yung gagamitin natin, syempre magiging iba yung hitsura ng nung unit. So, ito pa rin yung sasalpak natin, kaya lang yung magtatrabahong circuit niya ay ito na. So, ang pinagkaiba nito, ito ay gumagamit ng analog volume. Samantalang itong ginamit natin na board ay electronic siya. So dito yung mga tactile switch na nakalagay, 4. So yung kanyang volume down nakalagay siya sa previous, tapos yung volume next volume niya nakalagay sa next yung volume up. Kaya dito gina-jump natin para magagamit pa rin yung button dito. So dito tayo mag volume down, volume up, tapos pause, play. Then ito yung mode switch. Lilipat tayo ng mode FM, USB, Bluetooth. So dito. So ngayon, tinatanong natin yung may-ari kung ano ba yung madalas na ginagamit niya dito, ano? Dahil yung hindi niya gagamitin, hindi rin natin kakabitan ng wire para ma-minimize natin yung trabaho. So ginagamit na dito ay radio tsaka USB at Bluetooth. Kaya hindi na natin sinama na kabitan to yung SD card niya. Okay? So ito na yung ginawa natin. Tapos isa pa. Paano natin magagamit yung analog potentiometer na yun nga nabanggit natin na ang ginagamit dito ay electronics. So ginawa natin ito yung amplifier. Tinignan natin kung nasan yung input ng amplifier na to sa schematic. So ito yung kanyang input. May nakalagay na resistor around 18 key. Tapos may naka-series siya na 130 nanofarad na capacitor. Surface mounted, ayun, halos siguro hindi nyo makikita sa sobrang liit. So tinanggal natin yung 130 nanofarad, pinalitan na natin siya ng through hole. Yung surface mounted, pinalitan natin ng through hole para pag nagkabit tayo ng connection, hindi tayo mahihirapan. Kasi kapag yun yung hininangan natin at kakabit, pwedeng kapag natagtag ay pwedeng mabasag yun o matanggal yung wire natin kapag nahatak. Kaya napagdesisyonan ko na papalitan na lang siya ng through hole. Kasi yung through hole, mas matibay. Okay, so ito na yon. So dito, itong wire na to, papunta dito sa center tap, dito sa gitna ng potentiometer natin. Pagkatapos ito naman, dito sa ito, papunta dito sa tagiliran. Yun yung ginawa natin. Okay, so ayan ang inyong hitsura. Pagkatapos, dahil wala na nga siyang charging input, gumawa na naman tayo uli ng switch mode power supply built-in. So ito yung saksakan niya, nasa likod yung kanyang AC input.
AC inlet nasa likod. Tapos ito yung kanyang power supply papunta dito. Ayan, ito yung, ayan siya, dito papunta. Saksak natin para makita nyo, no? Okay? Ayan siya kapag naka-off. Kapag naka-on naman, pag on natin, ayan, magkukulay blue siya. Tapos, off natin to uli. Okay? Para makita nyo na may pumapasok talaga dyan at pwede siyang magcha-charge ng battery. Ayan o. Meron siyang 4.2 volts na pumapasok. Okay? So ito lang yung ginagawa natin. Tapos meron pa tayong ibang Bluetooth speaker dito na iba naman yung tunog. Kaya sa ngayon ito lang muna yung papakita natin na full modification yung ginagawa natin. Saka abangan nyo na lang sa mga susunod na araw yung isang Bluetooth speaker naman. So hanggang dito na lang siguro. So maraming salamat. God bless at bye bye.